Ang mastermind at ang istruktura ng universe sa nakalipas na ilang siglo, natuklasan at nakatalog ng mga siyentipiko ang mga pisikal na elemento kung saan ang lahat ng material na anyo sa universo. Komentaryo. Sa mga sumusunod na pahina, ipinaliwanag ni Hill ang mga pangunahing batas ng pisika gaya ng pagkakaunawa sa mga ito sa kanyang panahon. May mga pagkakamali sa kanyang pangunawa na makikilala kahit na ang mga hindi siyentipiko. Halimbawa, sinabi ni Hill na ang mga elektron ay maaaring maging positibo o negatibo. Ang isang elektron, alam na natin ngayon, ay laging may negatibong singil. At ang isang buong sangay ng pisika ay nag-aaral ng mga particle na mas maliit kaysa sa elektron, isang mundo kung saan walang ideya si Hill. Kung saan lumihis si Hill upang talakayin ang mga detalye, ang maliliit na seksyon ay tinanggal. Si Hill mismo ang magde-delete sa kanila kung marami pa siyang nalalaman. Ngunit mahalagang basahin ang mga balangkas ng kanyang paglalarawan sa pisikal na bagay bilang metapora o kahanay ng mga batas na namamahala sa pag-uugali ng tao. Iyon ang paraan na nilayon niyang basahin ang seksyong ito. Dito sinusubukan ni Hill na makahanap ng pisikal na batayan upang ipaliwanag ang napakahiwaga ngunit lubos na hindi mapag-aalinlangan ng kapangyarihan ng mastermind. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsusuri at tumpak na mga sukat, natuklasan ng mga tao ang kalakihan ng materyal na bahagi ng universo na kinakatawan ng mga planeta, araw, at bituin, na ang ilan ay kilala na mahigit 10 milyong beses na mas malaki kaysa sa maliit na mundo sa naating tinitirhan. Sa kabilang banda, natuklasan ng tao ang maliit ng mga pisikal na anyo na bumubuo sa universo sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga pisikal na elemento sa mga molekula, atomo, at, sa wakas, sa pinakamaliit na butil, ang elektron. Ang isang elektron ay hindi makikita. Ito ay isa lamang sentro ng puwersa na binubuo ng positibo o negatibo. Ang elektron ay ang simula ng lahat ng bagay na pisikal. Molecules, atoms, at electrons upang maunawaan ang parehong detalye at ang pananaw ng proseso kung saan ang kaalaman ay nakakalap, nakaayos, at inuri, tila mahalaga na magsimula sa pinakamaliit at pinakasimpleng particle ng pisikal na bagay, dahil ito ang mga ABC kung saan nabuo ng kalikasan ang buong balangkas ng pisikal na bahagi ng universo. Ang molekula ay binubuo ng mga atomo, na maliit na di nakikitang mga particle ng bagay na patuloy na umiikot sa bilis ng kidlat sa eksaktong parehong prinsipyo na ang mundo ay umiikot sa araw. Ang maliliit na particle na ito ng matter na kilala bilang atoms, na umiikot sa isang tuloy-tuloy na circuit sa molecule, ay binubuo ng mga electrons, ang pinakamaliit na particle ng physical matter. Gaya ng nasabi na, ang elektron ay walang iba kundi dalawang anyo ng puwersa. Ang elektron ay pare-pareho, ngunit isang klase, sukat, at kalikasan. Kaya, sa isang butil ng buhangin o isang patak ng tubig ang buong prinsipyo kung saan gumagana ang buong sansinukob ay nadoble. Napakaganda! Paano kahanga-hanga, maaari kang makakuha ng kaunting ideya tungkol sa laki nito sa susunod na kakainin mo. Sa pamamagitan ng pag-alala na ang bawat piraso ng pagkain na iyong kinakain, ang plato kung saan mo ito kinakain, ang pinggan, at ang mesa mismo, sa huling pagsusuri. Ngunit isang koleksyon ng mga elektron. Sa mundo ng pisikal na bagay, tinitingnan man ng isa ang pinakamalaking bituin na lumulutang sa kalangitan o ang pinakamaliit na butil ng buhangin na matatagpuan sa lupa, ang bagay na nasa ilalim ng obserbasyon ay isang organisadong koleksyon ng mga molekula, atomo, at mga elektron na umiikot sa isa't isa sa hindi maisip na bilis. Walang hindi pa rin, kahit na halos lahat ng pisikal na bagay ay maaaring lumitaw sa pisikal na mata na hindi gumagalaw. Walang solidong pisikal na bagay, ang pinakamahirap na piraso ng bakal ay isang organisadong masa ng umiikot na mga particle. Bukod dito,
Ang mga elektron sa isang piraso ng bakal ay may parehong kalikasan at gumagalaw sa parehong bilis ng mga elektron sa ginto, pilak, tanso, o pewter. Ang mga anyo ng pisikal na bagay ay lumilitaw na naiiba sa isa't isa, at sila ay naiiba, dahil sila ay binubuo ng iba't ibang kombinasyon ng mga atomo, bagaman ang mga elektron sa mga atomo na ito ay palaging pareho, maliban na ang ilang mga elektron ay positibo at ang ilan ay negatibo. Ibig sabihin, ang ilan ay may positibong singil ng elektripikasyon habang ang iba ay may negatibong singil. Sa pamamagitan ng agham ng kimika, ang bagay ay maaaring hatiin sa mga atomo, na, sa loob ng kanilang sarili, ay hindi nababago. Ang mga elemento ay nilikha sa pamamagitan ng, at dahil sa, ang pagsasama-sama at pagbabago ng mga posisyon ng mga atomo. Kaya makikita na ang mga pisikal na elemento ng universo ay nagkakaiba sa isa't isa lamang sa bilang ng mga elektron na bumubuo ng kanilang mga atomo, at sa bilang at pagkakaayos ng mga atomo na iyon sa mga molekula ng bawat elemento. Bilang isang paglalarawan, ang isang atom ng mercury ay naglalaman ng 80 positibong singil, mga elektron, sa nucleus nito at 80 negatibong nakalabas na singil, mga elektron. Kung paalisan lamang ng chemist ang dalawa sa mga positibong elektron nito ay agad itong magiging metal na kilala bilang platinum. Kung maaari lamang ang Botica ay magpatuloy ng isang hakbang at baguhin ang platinum sa ginto. Ang formula kung saan maaaring magawa ang elektron ikong pagbabagong ito ay naging layunin ng masigasig na paghahanap ng mga alchemist sa lahat ng panahon, at ng mga modernong chemist ngayon. Isang katotohanang alam ng bawat chemist na literal na 10,000 sintetikong sangkap ay maaaring binubuo ng 4 na uri lamang ng mga atomo: hydrogen, oxygen, nitrogen, at carbon. Maaaring sabihin bilang isang literal na katotohanan na ang atom ay ang universal na particle kung saan ang kalikasan ay nagtatayo ng lahat ng material na anyo, mula sa isang butil ng buhangin hanggang sa pinakamalaking bituin na lumulutang sa kalawakan. Ang atom ay ang bloke ng gusali ng kalikasan kung saan siya ay nagtatayo ng isang puno ng oak o isang pine, isang bato ng sandstone o granite, isang daga o isang elepante. Komentaryo: Isinasaad dito ni Hill na ang universo ay puno ng hindi nakikitang enerhiya. Ito ang uri ng enerhiya na sa kalaunan ay ipapakita sa pagsabog ng unang bombang atomika, ngunit ang mahalagang mensahe ng halimbawang ito ay ito: sa paligid ng isang kumpol ng bagay ay mayroong pag-ikot ng enerhiya, tinutukoy ng enerhiya na iyon kung ang isang bagay ay umaakit sa iba. Ang mga prinsipyo ng self-mastery na bagay o kung ito ay nagtataboy sa kanila. Ang likas na katangian ng enerhiya na ito ay maaaring magpapahintulot sa dalawang atomo ng hydrogen na mag-bond sa isang atom ng oxygen upang bumuo ng isang molekula ng tubig, o isang atomo ng sodium at isang chlorido na magsanib upang lumikha ng isang molekula ng asin. Ang mga nucleus ng mga atomo ay hindi kailanman nagbabago, ngunit ang mga atomo mismo ay pinagsama sa isang bagong bagay dahil sa likas na katangian ng kanilang enerhiya. Sa isang mastermind group, ang enerhiya ng kanilang mga individual na isipan ay pumapalibot sa mga taong bumubuo sa grupo. Ang kanilang mga enerhiya ay nakikipag-ugnayan, at kung ano ang mga resulta ay isang bagay na bago at naiiba. Ang mga katotohanang ito tungkol sa pinakamaliit na gnosis uri na mga particle ng bagay ay panandaliang tinukoy bilang isang panimulang punto kung saan tayo ay magsisikap na tiyakin kung paano bubuo at ilapat ang batas ng kapangyarihan. Vibrating matter: napansin na ang lahat ng bagay ay nasa pare-parehong estado ng vibration o paggalaw. Na ang molekula ay binubuo ng mabilis na gumagalaw na mga particle na tinatawag na atoms, na kung saan, ay binubuo ng mabilis na gumagalaw na mga particle na tinatawag na mga electron. Sa bawat butil ng bagay ay may di nakikitang puwersa na nagiging sanhi ng pag-ikot ng mga atomo sa isa't isa sa hindi maisip na bilis.
Ang isang rate ng vibration ay nagiging sanhi ng tinatawag na tunog. Ang tainga ng tao ay makakakita lamang ng tunog na nalilikha mula 20 hanggang 20,000 cycle bawat segundo. Habang tumataas ang rate ng mga cycle sa bawat segundo kaysa sa tinatawag nating tunog, nagsisimula silang magpakita ng kanilang sarili sa anyo ng init. Ngayon ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay ginagamit sa mga microwave oven. Mas mataas pa rin ang sukat, ang mga vibrations o mga cycle ay nagsisimulang magrehistro sa anyo ng liwanag. Ang mga ultraviolet ray ay karaniwang hindi nakikita, at ang enerhiya na may wavelength na mas mataas kaysa sa ultraviolet ay hindi rin nakikita ngunit maaaring magkaroon ng napakalaking epekto sa mga pisikal na bagay. Sinusuri pa rin ng agham ang mga nakatataas na limitasyong ito at marahil ang mga pagtuklas sa hinaharap ay magpapaliwanag kung ano ang nananatiling misteryo ngayon. Gayunpaman, mas mataas pa rin sa antas kung gaano kataas ang walang masasabi sa puntong ito ang mga vibrations o cycle ay lumilikha ng kapangyarihan, naniniwala ako, na iniisip ng mga tao. Ito ay aking paniniwala na ang lahat ng mga vibrations na gumagawa ng enerhiya ay simpleng iba't ibang anyo ng parehong bagay. Ang pagkakaiba ay nasa rate ng vibration. Ang pagkakaiba sa pagitan ng liwanag at tunog ay ang rate lamang ng vibration. Ang mga saloobin, masyadong, ay enerhiya. Sa makatuwid, ang tanging pagkakaiba sa pagitan ng pag-iisip, tunog, init, o liwanag ay ang bilang ng mga vibrations bawat segundo. Kung paanong mayroon lamang isang anyo ng pisikal na bagay kung saan ang lupa at lahat ng iba pang mga planeta, araw, at mga bituin ay binubuo, mayroon ding isang anyo ng enerhiya, na nagiging sanhi ng lahat ng bagay na manatili sa isang patuloy na estado ng mabilis na paggalaw. Hanggang dito na lang po muna. Kung nabitin kayo paki-comment po nabitin kayo at mag-e-upload po ako agad-agad at kung nagustuhan nyo paki-subscribe po at paki-pindot ng notification. Salamat po.